Yan na sir, okay na po. Naimbag nga bigat kada kayo, amin dita nga kakabsat ko nga Ilocano, maya paaba ken kayo nga king Pampanga. Mayong buntag sa akong mga kaigsuunan sa Sugbo, sa Negros ug sa Mindanao. Maayo nga aga sa mga kasimanwa ko sa Iloilo. Ang mga kasangkayan kong halite, maupay nga aga idoy, con mi hermanos y hermanas Salina Zamboanga, buenos dias. Ang mga maas tayo manghud ko hasug, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatullahi illallah. Now, ang pag-uusapan natin ngayon ay tatlo ang ating topic. Unang-una ay ang pagkakaisa ng marinong Pilipino. Pangalawa, yung missing seafarers. Dito medyo matatagalan tayo sa missing seafarers. Pangatlo, yung swab test sa Palacio de Manila. Alright, Captain Flores is now watching. Bago ko lang napakinggan kanina na in-interview si Admiral Garcia ni Igan, no? Tungkol sa mga protocol kung paano bang nangyayari. At ipinagmayabang sinabi ni Admiral Garcia na kapag pagkain sa hotel at lahat ay gastos daw ng uwa. Pero ang uwa mismo ang nagsabi na kapag sea base o kapag mga marino yan, ang magbabayad ay manning agency. At kapag land base, ang magbabayad ay ang uwa. Ayan. Klaro yan, no? Klaro yan. Now, pag-uusapan natin ang pagkakaisa ng marinong Pilipino. Kailanman, hindi po nagkakaisa ang marinong Pilipino. Kahit sa loob ng isang barko, hindi nga nagkakaisa. Isang barko, ilang tao lang yan. 20 lang yan, 20 mahigit. O, merong ibang barko na 12 lang. Hindi pa rin nagkakaisa. Merong barko na 6 lang silang Pilipino. O, hindi pa rin nagkakaisa. Yung 6. Kaya, ang masabi natin, nagkakaisa ang Pilipinong marino kapag tumatanggap na ng biyaya. Yan, magkaisa na sila. Oh. Pero kung yayain mo sila na ito na ang panahon upang lumaban tayo, may kanya-kanyang dahilan na yan. Ay, magtitraining ako. Ay, may pupuntahan ako. Ay, mag-apply ako. May follow-up ako. Maraming dahilan yan. Kaya, walang pagkakaisa. At yan ang dahilan kung bakit kaya tayong kalimutan, kaya tayong isnabin, sapagkat para sa mga politiko, hindi nila tayo kailangan. Kaya nga, sinasabi ninyo na nasaan na yung Marino Party List? Dahil yan ang party list natin. Sabi naman ng sabi naman ng mga ng Marino Party List, bakit nanalo ba kami sa inyo? Oh. Tungkol naman, yung aking inaanak, si Eda Dayen Racho, lumantas na nasa USA ito. Nanonood din pala, no? Jason Castillo. Loging-logi daw ang mga manning agency. Loging-logi nga ang mga manning agency. Kaya sinasabi ko sa mga manning agency na ito na ang panahon upang lumaban kayo. Lumaban kayo. Manindigan kayo. Bakit kung land base, uwa ang magbabayad? Bakit kung sea base, manning agency at marino ang magbabayad? Dapat matuto tayong lumaban. Yun na nga ang problema. Ang gusto naman ninyo na ako lang ang lumalaban mag-isa at sasahod na lang kayo sa biyaya.
hindi mangyayari yan. Hindi dapat yan. Kasi, ang sasabihin ng POA, ang sasabihin ng Marina, ang sasabihin ng UWA, si Nelson Ramirez lang ang nagrereklamo. At yung Nelson Ramirez na yan, matagal na yan na hindi nagbabarko. Kayong mga nagbabarko, wala kayong reklamo. Natutuwa kayo sa serbisyo namin. Mantak mo yan. Akin na yung expenses ng UWA. Ha? Biruin mo, magpasalamat tayo sa UWA. Wala na palang marino na stranded ngayon na nagugutom. Ang ginastos ng UWA, 59.79 million para lang sa pagkain. Food, para lang sa food ng ating mga marino. Ang ginastos ng UWA para sa hotel ay 311 million point 74. Biruin ninyo yan. Mahal na mahal kayo ng UWA. Ganyan kalaki ang ginastos nila. Ha? Sa transportation, 9.73 million ang ginastos ng UWA sa inyo. Tapos, mumurahin ninyo ngayon ng UWA. Kita ninyo, ang na-assess nila ng mga OFW ay 26,000 na. 26,000 na. Talaga naman, ang dami na, no? Pero sa land-based, ang OFW ay mayroong mga 8 milyon o sa 10 milyon. Ang mga marino, mahigit 800,000. Ang na-assess nila ay 26,000. Ayos din. Ayos din, no? So, 15,000 daw ang ginagasto nila sa bawat OFW na kanilang natulungan. Ayan, makikita ninyo, ito yung budget ng UWA. Ganyan kalaki yan. Ganyan kalaki yan. At ito yung advisory na sinasabi nila na kapag ka land-based, ang UWA ang magbabayad. Pero kung marino kayo, ang manning agency, ewan ko kung bakit ganun kalaki ang galit nila sa manning agency na para bang gusto nilang mabankrupt ang mga manning agency. Na kapag na-bankrupt ang manning agency, wala na rin marino. Kasi wala namang marino na mag-hire sa inyo. Hindi naman papayag yung mga ship owners na magipag-deal sila diretso sa gobyerno para sa kukunin nilang marino. Hindi mangyayari yan. Kabisado na nila ang mga protocol natin dito. Kabisado na nila ang bureaucracy ng ating mga government agency. Kukuha ka ng lisensya, naku, aabutin ka ng 1 taon kung wala kang kakilala dyan. At gagasto ka ng milyones. Milyones ang gagastusin mo. Ikaw na ang magbibigay ng trabaho, ha? Ikaw na ang magbibigay ng trabaho, ikaw pa ang maglalagay ka pa at maghantay ka pa ng 1 taon. Sabi ni Aldwin Refugio, magaling gumawa ng figure si Administrator Kakdak. Ito yung figure nila Ngayon depende yan kung magrereklamo kayo, no? Kasi ang problema dito, kung wala namang magreklamo, walang investigasyon, di ba? Katulad ng mangyayari sa ABS-CBN, grabe ang investigasyon. Ang mga susunod pa na investigasyon ang mangyayari dyan, no? Now, okay, makikita natin na ang marinong Pilipino walang pagkakaisa. Kung nagkakaisa sana tayo, madali lang itong mga problema natin. Ngayon, sinasabi ko, meron tayong Facebook group na tinig ng marino, political issues. Para naman maiangat natin ang antas ng kaalaman ng ating mga marino. Ha? Kasi yung mga tamad, yung mga bubo na nandyan sa mga squatter area, ayan ang mahilig bumuto
mahilig makialam sa politika. Kaya nagkaroon tayo ng mga mayor at naging presidente pa na artista. Na artista. Dahil hindi tayo nakikialam at hindi tayo pinapansin ng mga politiko dahil hindi nga tayo isang political force. Oto, sabi naman ni Jason Castillo Arciaga, naawa nga kami sa kumpanya namin, sir, ngayon. Sobra na kami sa hotel quarantine, sir, na 14 days. Waiting pa sa resulta ng swab test. Yun nga. Kanina na-interview si Admiral Joel Garcia ni Igan na ang swab test pagdating pa kaya nga nag-volunteer sila. Pagdating pa lang sa airport ay dapat ma-swab test na para in 3 to 5 days malaman ang resulta, pwede na kayong makauwi kaagad. Kasi nung araw ang ginagawa ay rapid test lang. Yung rapid test talagang palpak yung accuracy ng rapid test. Hindi mo ba mapagkatiwalaan? Ngayon, ang dapat mangyayari ay doon mismo sa airport pagdating ninyo ang swab test. Ang swab test. Ang sabi ni Leon Flores, pagkitanong nga bakit Manning Agency ang pinagbabayad. Tinatanong namin yan pero wala namang sagot kung bakit. Siguro ang niisip nila, ang Manning Agency medyo may pera kaysa land base. Pero biruin mo, may mga land base na dumating, pabalik na sila, no? Pabalik na sila. Dinala pa sa isang resort sa Matabungkay. Tapos nang dumating sila doon sa Matabungkay, dinalaw pa sila ni Muka. Kaya sa panahong ito, maswerte yung mga land base kasi pinakita ng uwa kung gaano sila kamahal. Tayo parang second class citizen tayo kasi ang Manning Agency ang magbabayad sa hotel. Gusto kong ipaalam muli sa inyo na ang hotel at saka pagkain, kung doon ka dinala sa 5-star pa, yari na. 65,000 sa bawat marino na i-hotel doon sa loob ng 14 days. Yan. Na-compute yan ni Captain Flores kasi may mga marino siya na doon dinala. Hindi ka naman makapalag kung saan nila dalhin na hotel. Basta dalhin lang nila doon. Now, ito nga nangyayari, bakit mahina tayo? Bakit mahina ang puwersa natin? Unang-una, may party list tayo, pero ang sabi naman ng party list natin, Marino party list, nanalo sila, hindi dahil sa Marino. Nanalo sila dahil may political connection sila sa mga politiko doon sa Mindanao. At doon pa lang, sure ball na sila, mananalo sila. Hindi nila kailangan ang boto ng Marino. So, huwag ninyong asahan masyado na may gagawa din sila na para sa inyo. Kasi, hindi naman ninyo binoto ba ninyo Marino Party List? Ako, nakipag-away ako para manalo ang Marino Party List. Pero pagkatapos niyan, gusto ko lang sana makausap sila na kausapin din nila yung mga haligi mismo na industriya. Pero ang sagot sa akin, palagi silang busy at lalo na naging busy nung pumunta pa sa England, pumunta sa IMO, hirap na hirap daw. Kaya sabi ko, hindi naman kita kailangan sa buhay ko. Naging marino ako 20 taon, wala pa namang Marino party list noon. At ang UFS, 25 anyos na, hindi naman kami humingi ng tulong sa party list kahit piso. Hindi nga kami humingi ng tulong sa mga Marino kahit piso. Kahit na Marino ang pinagsisilbihan namin. Kakaibang organisasyon itong UFS. Hayaan ninyo na ang ibang union
Meron kinukuha sa inyo. Pero UFS, may pagmalagay ko na wala kaming hinihingi na pera sa inyo. Alright? Ano ang sunod na topic natin? Ang sunod na topic natin ay yung kasi ngayong buwan ng Marso at saka Abril, may tig-iisang marino na naman. Yung isa junior third at saka yung isa kadete. Pero sa mga nakikita ko, kadalasan talaga sa mga nawawala ay kadete. Bakit? Hindi nila nakayanan yung psychological stress, psychological pressure. Kasi kadalasan sa mga kadete natin, ako may mga kadete ako dito, at 25 anyos na akong tumutulong sa mga kadete na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makuha ng mga manning agency. At alam ko ang dahilan. Ang dahilan, sinasabi nila, wala silang backer. Pero ang tunay ng dahilan ay hindi talaga sila makakapasa sa mga interview. Ngayon, bakit? Kasi kadalasan o karamihan sa mga batang ito ay hindi naman talaga nag-aral. Magmulang elementary, high school, at saka hanggang college. At akala nila na yung mga paglakwatsa nila, pagpabaya nila sa kanilang pag-aaral, ay okay lang din pagdating na sa applyan ng trabaho. Ngayon, nakita nila na ilang takonan ng sapatos na naubos nila, wala rin tumatanggap sa kanila, napunta sila sa akin. At ang masabi ko, kaya kayo ganyan dahil wala kayong maisagot. Dahil hindi kayo nag-aral. Sa totoo lang, sinubukan ko yan sila. Aking apo noon ay grade 3 pa lang. Grade 3 pa lang. Reading and comprehension, kasama na ang pronunciation sa pagbabasa. Talo sila. Kaya ginawa ko, sinilduhan ko yung apo ko na magturo sa kanila, magbasa, pronunciation, and then comprehension. Kung ano ba yung binabasa nila, naintindihan ba nila? Napakahirap. Tatalunin sila ng grade 3. Ngayon naman, ito namang isang apo ko na nasa pa lang, kindergarten, sabi ko, you go to the other room and talk to your friends there so that they will speak English. Ang problema nila, natuto sila na kumari lang, anong oras na sila gigising, okay na sa kanila. Pwede silang gumising ng alas 8, pwede namang alas 9, pwede namang alas 10. Pagkatapos gumising, magpapahinga pa muna yan, kakamot mo na yan ng bayag, Kakamot mo na yan ng bayag. Tapos kakain. Pagkakain, magpapahinga na naman. Kasi hirap na hirap. Hirap na hirap. Hirap na hirap kumain. Nahihirapan. Pagkatapos kumain, kaya pahinga. Tingin na naman sa gadget. At ngayon, nagkataon, isinampa mo sa barko. Pagsampa sa barko, di katakot-takot ang murang aabutin niyan. Magmula sa kasama niyang OS, sa EB, sa Maestro Amo, sa mga opisyales, katakot-takot, pati batok. So anong mangyayari? Tatalon sa barko. Tatalon sa dagat. Mabuti dito sa lupa, kung nagtatrabaho ka, kung ayaw mo yung mukha ng katrabaho mo, at least, pagka alas 5, paglabas mo, pwede ka manood ng sine, pwede ka makipag-inuman, hindi mo na makikita yung katrabaho mo. Pero sa barko, ayaw mo man yung mukha niya, nandyan pa rin. Nakikita mo pa rin kapag kumakain kayo. Nakikita mo pa rin sa alleyway. Nakikita mo pa rin palagi. Tapos minumura ka. Ay, biruin mo kung pagtulungan ka, 7 yung nagmumura sa iyo sa loob ng isang araw. Gagawin mo, tatalon ka sa barko. Yan ang dahilan kung bakit napakaraming mga missing seafarers, Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng missing seafarers.
dahil hindi nila nakayanan yung psychological pressure. Dahil nasanay sila mula pa nung pagkabata nila, elementary, high school, college, nagpabaya sila. No. Hindi sila nagsikap. Ngayon, na nandito na sila sa UFS, nakikita ko ang dahilan. Subukan ninyo. Bibigyan ko kayo ng 20 dito Kadete para makita ninyo kung ano mga abilidad nila. Ang gusto niyan, maari, gigising sila, nasa alas 8, alas 9, alas 10, kahit na nakikita nila ako, na alas 6:30 nagtatrabaho, okay lang sa kanila, na nakahiga sila. Oh. Kahit na nakikita nila ako, okay lang sa kanila, na nakikita ko, na gadget pa rin ang hinaharap. Ang sabi ko sa kanila, mag-aral kayo sapagkat yung natutunan ninyo dito, hindi yan pupunta sa akin at hindi na yan makukuha ng ibang tao. Kaya, ang masabi ko sa inyo, mga kasama ko, no, mga kadete, nasasampa pa lang ng barko, ngayon pa lang magsikap na kayo. Ngayon pa lang, sanayin na ninyo ang trabaho ninyo, ang hirap ng trabaho. Kasi, walang kasing hirap ang trabaho sa barko. Unang-una, para kang nakakulong sa bakal, sa isang bakal na nakalutang sa dagat. Oh. Kung ayaw mo yung isang tao, dahil minumura ka, nakikita mo pa rin siya palagi, araw-araw. Hindi kagaya dito sa lupa, na pwede pag alas 5, ops. May malalabasan ka ng sama ng loob. Sa barko, may malalabasan ka ba ng sama ng loob? Wala! No, mabuti lang kung may kaibigan ka na kakausap sa iyo tuwing pagkatapos ng kainan ng hapunan. Mapupuntahan mo sa kabina niya, makakausap kayo. Kahit papaano, medyo mawala yung stress mo. Pero kung wala, mag-isa ka lang sa kabina mo, mabuburyong ka. Talo mo pa yung preso sa Muntinlupa. Isa pa, hindi ka nasanay. Hindi ka nasanay sa environment sa barko. Ha? Sa barko, darating kayo madaling araw. Nandoon kayo sa North Sea. Doon kayo banda. Gustuhin mo man o hindi, kailangan mo lumabas ka sa kubyerta. 20 degrees below zero. Nanginginig ka. Tumutulo yung dugo. Ha? Sa ilong mo. Walang pakialam maestro mo dyan. Mumurahin ka pa rin. Papatay-patay ka. Ha? Walang pakialam. Tapos, aatraka naman kayo sa Africa naman kayo o kaya sa Saudi Arabia nung kapanahon ng mainit na mainit, ha? 50 degrees na pagpasok mo pa lang sa makina. Tapos nag-overhaul kayo ng piston, ha? Na sasayad yung kamay mo, yung siko mo, para mong nasayaran yung apoy. Grabe kainit. Talagang magsisisi ka kung bakit ka nagmarino. Yan ang paghandaan ninyo kung bago kayo, kung sasakay kayo ng barko, kung magmarino kayo. Hindi ganun kadali ang buhay ng marino. Ang problema lang, nagmarino kayo kasi nakita ninyo yung kapitbahay ninyo na maganda na ang bahay, maganda ang kotse, of course, kahit na pangit siya, bubos siya dati, nagmarino, gumanda ang bahay, gumanda ang kotse, nagkaroon din ng magandang asawa, di ba? Sikat na siya sa barangay nila, kahit bubos siya. Yun ang ginaya ninyo, kaya kayo nagmarino. Pero, at saka, yung kwento ng kapitbahay ninyo ng si Ilyong, si Ilyong o si Berto, puro magagandang kwento. Yung kwento niya doon sa South America, sa Brazil, ang ganda ng mga kwento. Ang ganda ng mga kwento. Kaya nainganyo kayo na magiging marino. Pero hindi niya kwento kung anong totoong buhay ng pagiging marino. Kaya ako, monitor ninyo sa Facebook ko ngayon yung mga mukha ng mga kadete
na tumalon sa barko. Meron pang isang shipmate na ang barko nila ay papuntang Iligan, Cagayan de Oro. Nandoon sa Lagindingan, malapit na sa Lagindingan, no? Ang nangyari, masabi natin na talagang tumalon yun. Kasi yung relo niya, yung sinilas niya, iniwan pa sa barandilya. Umakyat ang Philippine Coast Guard, NBI, Police, Port Authority, at kasama ng pamilya, nag-imbestiga. Nag-imbestiga talaga kung may foul play. Wala silang makitang foul play. Batang-bata pa yung shipmate, tumalon sa barko. So, maraming factor din yan, yung pagtalon. Merong iba, nakatanggap ng balita na yung misis nila nagloko. Talong-talo tayo mga marino Kasi nandoon tayo sa barko. Kung magloko yung misis, kawawa. Maraming mga kapitan ng barko na ipinagpalit lang sa driver ng jeep, driver ng tricycle, security guard, sa pulis, ang isang kapitan ng barko. Bininta pa ang bahay, bininta ang kotse, tumakas. At may alam ako na chief cook, nagkawawa din. Pagdating niya, bininta, wala na yung bahay niya. Wala na yung mga gamit. Of course, kasama na yung mga gamit, bininta na rin. Wala na rin yung asawa niya. Sumama na sa iba. Kaya, napakahirap yung magiging marino, no? Kung yan, nalaman mo na nasa barko ka, na yung bahay mo, binenta ng meses mo, kotse, lahat ng ari-arian mo, tapos sumama sa ibang lalaki, ay gagawin ng iba dyan. Tatalon na lang sa dagat. Yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit maraming mga marino na nawawala. Yan. Merong isa, Ebi, nakita pa talaga din, nahawakan pa pero tumalon. Tinapunan ng life ring. Ayaw talaga tanggapin yung life ring. Kasi sa sobrang stress yun, kaya tumalon sa dagat. Now, ang isa pang pag-usapan natin, yung swab test. Kasi hindi pa nila nalaman noon. Dapat, pagdating pa lang sa airport, ng mga marino, ay magkaroon na kaagad ng RT-PCR or swab test na tinatawag para after 3 to 4 days, nandoon na yung resulta at kapag nandyan na yung resulta, pwede ka nang lumabas sa hotel. Makipag-coordinate ka sa local government agency, which is Manila. Kung nandito ka ngayon sa Manila, ang Manila naman, makipag-coordinate sa local government agency o unit sa probinsya mo. Halimbawa, ang probinsya mo sa Ilocos, tatawag sila doon na may seaman sila na tested na, nagkaroon ng RT-PCR test o swab test na COVID-free talaga at uuwi na papunta doon, ihahatid ng UWA. So, pwede ka nang umuwi. Hindi yung sabihin mo, gusto kang umuwi sa Davao, gusto kang umuwi sa Cebu. Abay, anak, uuwi ka na Cebu? Mag-isa ka? Paano? Anong gawin mo? Ay, gusto mo na ang gobyerno mag-provide sa iyo ng aeroplano, ng barko? Kaya nga nag-create ako ng napakaraming Facebook group para sa mga Cebuano, para sa mga Ilonggo, para sa mga Waray, para sa mga taga Davao, taga Negros, para doon kayo mag-usap-usap kung ilan kayong nandito sa Manila. Kasi kapag nasabi ninyo na meron na kayong 200 na pauwi ng Cebu at meron na kayong certificate na COVID-free na kayo, tatawagan ko ang Philippine Coast Guard, ang Marina, ang UWA, para
magkaroon ng mercy voyage pauwi sa inyo. Okay? Hindi yung, kita ninyo anong nangyari nung unang mercy voyage? Di palpak. Palpak! Ilan yung tested na positive sa Iloilo? Siyam. Ilan yung sa Cebu? 13. At ngayong bago, meron na namang mga tested positive na mga marino sa iba't ibang lugar. Nako, paano tayo tatanggapin ngayon? Paano kayo, tatanggapin ng inyong probinsya? Kaya bago kayo uuwi, siguruhin ninyo na may certificate na kayo na COVID-free kayo para hindi kayo mahihirapan. Mamaya, pagdating doon, ang mangyari, hindi naman kayo tatanggapin. Kagaya na nangyari sa Bacolod, nilagay lang sila sa isang basketball court yata o sa isang gymnasium. Tapos inupakan pa sila ng isang radio commentator. Nilalait sila. So siguruhin muna ninyo na COVID-free kayo, may certificate kayo, may masakyan kayo. Ngayon, ito pang isang palaala sa inyo. Kung may mga kontrata na kayo, isiguro ninyo na may masakyan kayo na pabalik dito sa Manila. Kasi, kung halimbawa, tatawag ang inyong manning agency, no? At sabihin nila na, Roger, sunod na araw, join ka na sa Rotterdam. Abay, paano ngayon? Wala namang eroplano galing sa inyo, papunta dito sa Manila. Hindi ka naman pwede mag-charter ng helicopter, ikaw lang mag-isa, no? Para lang ma-accommodate ka, mapapunta ka dito. So, ang mangyayari, papalitan ka. So, isipin muna ninyo, isipin muna ninyo, kung kayo ay uuwi, na meron kayong kontrata dito, maaring mapalitan kayo sa inyong line-up. Tandaan ninyo na sa India, no? Ang Air India, nagsabi na ready sila lilipad, dalhin ang kanilang mga marino na sasampa ng barko. Sabi ng Air India. Now, Vietnam, ang Vietnam wala pang namatay. Ilan lang yung ang infected? 288. Ang infected, napakaliit lang na bilang ang infected. Ilan yung naka-recover? Ang dami naka-recover. So, ang Vietnam, wala silang problema dito sa COVID-19 at madali sila makapagpaalis. Tandaan ninyo na yung mga marino na bumaba sa China, pinalitan na ng incheck. Pinalitan ng incheck kasi wala namang makapagpadala doon. Dahil nag-lockdown din sila. So, tandaan ninyo, mga kabaro, na hindi lang kayo ang naghihirap. Ang mga shipping companies ngayon, lalo na ang cruise ship, billion na ang nalulugi. Hindi lang milyon, bilyones na ang nalulugi. Tanker man, bar carrier, nandyan na naman. May nagbasa na naman akong report na ang mga bar carrier talagang marami na rin ang susurrender na. Malaki na lang nalulugi. Ganon din sa tanker. Kasi ito lang naisip ko Ang pinakamatatag, yung LNG. Hindi yung LPG. LNG, pinakamatatag yan. Pero, nandoon, sumasakay yung anak ko sa isang malaking LNG. Drifting lang din sila ngayon sa Algeria. Biruin mo yan, LNG na mismo. Drifting din. So, lahat ng klaseng barko ngayong panahon na to ay nalulugi. Halos lahat din ng kumpanya ay nalulugi. Ang hindi lang nalulugi ng kumpanya ngayon, yung gumagawa ng mga personal protective equipment, mga PPS, mga mask, mga face shield, gloves,
alcohol, yun. Yun ang mga hindi nalulugi. Pero bukod yan, halos restaurant, wala, halos lahat ng negosyo lugi. Ano man ang hanap buhay mo, lugi ka pa rin dito sa COVID-19. So, isipin natin mga marino na kasama tayo sa naapektuhan dito. At hindi lang tayo ang naapektuhan. Bago ito, bagong klaseng problema ito. Okay? Maraming salamat. At tandaan ninyo na tuwing Martes, ang ating kapihang marinero ay alas 2 ng hapon. Kasama natin si Chief Engineer Gascon, si Captain Flores, si Captain Bert Sabay, at kasama rin natin si Arian, ang aking anak. Okay. Maraming salamat. Ay, huwag kalimutan mag-subscribe palagi at sabihan yung mga kaibigan ninyo na manood dito sa ating programa. Okay?